Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, minsan ba nasasabi mo, napakamalas ko naman, sawing palad ako. Ano ba namang klaseng buhay ito? Napakahirap, napakabigat. Yan ang kahinaan natin. Pero mga kapatid, baka kaya hindi ka pinagpapala pa ng Diyos dahil yan ang hadlang ng iyong bendisyon. Anong unang-unang pagpapala tinatanggap natin araw-araw? Yung tayo'y ginising muli ng Diyos. Yung tayo'y humihinga. At yung tayo ay meron pa ring katawan. Kahit na alam ko ang iba sa inyo ay may sakit, kapatid, magpasalamat ka pa rin kung buhay ka, kung umiiral ka. Dahil ang ating buhay ay hindi natatapos sa sakit. Ang ating buhay ay hindi natutuldukan sa ating mga problema. May dahilan pa bakit ikaw ay ginising ng Diyos ngayon. At kung hindi ka magpapasalamat, hindi ka magiging masaya. Kapatid, hilingin natin sa banal na misang ito, tulungan tayo ng Diyos. Buksan niya ang ating mga isip. Buksan niya na mabuti ang iyong paningin. Buksan niya ang iyong tenga, ang iyong puso. Nakita mo sana, nasa harapan mo ang pagpapala ng Diyos. Isantabi mo muna ang pagrereklamo mo para mapuno muli ng sigla at ng tuwa ang iyong puso. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan palagi tayong nakatingin sa mga bagay na hindi natin gusto. Sa mga pagkakataon na kung saan palagi nating iniisip ang mga masamang nangyayari sa buhay natin. Tingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa banal na misteryo ang panibagong lakas, panibagong buhay natin dito sa mundo. Kanyang banal na katawan at dugo. Yan sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi sa akin ng Panginoon na pumunta ako sa Jerusalem at ipahayag ito sa lahat ng naroroon. Natatandaan ko ang iyong katapatan noong bata ka pa. Mahal na mahal mo ako nang tayo'y bagong kasal. Sinundan mo ako sa gitna ng disyerto, sa gitna ng lupaing walang tanim na anuman. Israel, ika'y akin lamang. Ikaw ang pinakamainam na bahagi ng aking ani. Pinahirapan ko ang lahat ng nanakit sa iyo.
pinadalhan ko sila ng mga kaguluhan. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Dinala ko sila sa isang lupaing masagana upang tamasahin nila ang kayamanan niyon. Ngunit dinungisan nila ang ibinigay kong lupain dahil sa karumaldumal nilang mga gawain. Di man lamang nagtatanong ang mga saserdote, nahan na ngayon ang ating Panginoon. Di ako nakikilala ng mga dalubhasa sa kautusan. Hindi sumusunod sa akin ang mga pinuno. Nangangaral ang mga propeta sa pangalan ni Baal. Sumasamba at naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya manginig kayo sa takot. O kalangitan, magilalas kayo at manghilakbot. Akong Panginoon ang nagsasalita. Dalawa ang kasalanan ng aking bayan. Tinalikdan nila ako. Akong bukal ng tunay na buhay. At humukay sila ng sariling balon. Mga balong walang maibibigay na tubig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Ang wagas na pag-ibig mo, o poon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag ka na tulad ng kabundukan. Ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay na darama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan. Doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Sa iyo rin nagmumula, yaong lahat na may buhay. Ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sayo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Sa iyo poon nagmumula ang umiiral na madla. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinghaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Pinagkaloob sa inyo na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunti na nasa kanya, ay kukunin pa."
Nagsasalita ako sa kanila sa pamagitan ng talimhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita. At nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakakaunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaias na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makakaunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tenga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kundi gayon, di sana'y nakikita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tenga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin. At pinagaling ko sila, sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakakita ang inyong mga mata at nakakarinig ang inyong mga tenga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita. Ngunit hindi ito nakita. At nakarinig sa inyong naririnig. Ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Mga kapatid, ito po ang gusto kong tandaan ninyo. Kapag binigyan ka ng Diyos ng mabuting pangangatawan, magpasalamat ka. Amen? Dahil hindi lahat ng tao may malinaw na mata. Hindi naman lahat ng merong tenga nakakarinig. Hindi ibig sabihin may bibig, may dila ang isang tao. Siya'y nakakapagsalita. At marami, meron silang paa, hindi sila makapaglakad. Amen? Kaya kung ikaw, malusog ang iyong katawan, aba, bless ka. Pinagpala ka. Pero, huwag mong iisipin ng iyong healthy pangangatawan ay karapatan mo yan. Kapag malusog ang iyong katawan, regalo yan. At ang bawat regalo galing sa Diyos ay may kasamang pananagutan. Remember that every gift comes with a responsibility. At sana naman, kung mabuti ang iyong pangangatawan, gamitin mo sa mabuti. Di po ba? Yan ang problema natin. Minsan ginagamit natin ang ating lakas, hindi sa tama, kung hindi sa mali. Kaya nakakatawa tayo minsan Kapag wala kang nararamdaman, nagpapakasaya sa kasalanan. Pero kapag nagkasakit na, ayun, gumagapang pabalik sa Diyos, nagmamakaawa, umiiyak. Di po ba? Hindi po aksidente binigyan ka ng Diyos ng mata. Hindi aksidente na meron ka ngayong tenga. Hindi aksidente meron kang bibig. Hindi rin aksidente na meron kang kamay na nagagalaw mo. Bawat bahagi ng iyong katawan ay may misyon. Kaya nga po, napakaganda ng sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo. Mapalad ang inyong mga mata sapagkat nakakakita. Mapalad ang inyong mga tenga sapagkat nakakarinig ang mga ito. Ang pagiging mapalad ay nag-uumpisa hindi sa pagtanggap. Ang pagiging mapalad ay nag-uumpisa sa paggamit ng wasto sa ating mga tinanggap. Dahil kapag hindi mo ginamit sa tama o sa mabuti ang iyong tinanggap, mahihirapan ka, masasaktan ka, at hindi ka magiging masaya. Marami po ang merong mata, pero hindi sila nakakakita ng mabuti. Marami ang merong tenga, pero hindi sila nakakarinig ng mabuti. Marami ang merong bibig sa atin, pero hindi marunong magsalita ng katotohanan. Ito po ang problema na mga kaaway ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga Pariseo. Hindi naman sila bulag Hindi naman sila bingi. Ang problema nila ay ayaw nilang makita, ayaw nilang marinig ang katotohanan na nasa harapan nila. Sarado sila.
kamukha po nung kwento ng dalawang tao. Napadaan daw po sila sa mall, doon po sa taong nagtitinda ng pabango. Pero yung isang tao lang, yung nakaamoy ng pabango, tuwang-tuwa siya. Wow! Ang sarap, ang bango naman. Pero yung isang tao, dire-diretso lang, nakasimangot, wala pong naamoy. Bakit? Yung isang tao pala, may sipon. Barado po yung kanyang ilong. Yun ang dahilan bakit hindi niya naamoy yung mabango. Mga kapatid, magandang itanong po sa ating sarili. Una, ano ba talagang hadlang ng aking mata, aking tenga, ang aking puso? Bakit hindi ko nakikita, nararamdaman, nararanasan ang pag-ibig, ang kabutihan ng Diyos? Ano bang bumabara dyan sa iyong katawan? Bakit hindi mo magawa ang kagustuhan, ang kalooban ng Diyos? Minsan, nakakalimutan natin, binigyan tayo ng mata ng Diyos. Hindi para maghanap ng mali sa ating mga kapwa. Meron kang mata, hindi para manghusga, hindi para mainggit sa iba, hindi para manood ng kasalanan. May mata ka para makita mong kabutihan ng Diyos. May mata ka para makita mo naman ang pangangailangan ng iyong kapwa. Binigyan ka ng Diyos ng tenga. Hindi para makinig sa mga chismis. Hindi para makinig sa paninira ng ibang tao. Binigyan ka ng tenga ng Diyos, hindi para magbingi-bingian sa mga umiiyak at nahihirapan. Gamitin mong tenga mo para naman marinig mo yung hinaing ng iyong asawa. Bakit siya sumisigaw? Kasi ang tagal na niya na kinakausap ka, hindi mo pinakikinggan. Subukan niyo po kayo po mga mister. Pakinggan mo, unawain mo, intindihin mo yung asawa mo. Titigil yan sa pagsisigaw. Di po ba? Sumisigaw yung asawa mo kasi ang tigas ng puso mo, ang tigas ng ulo mo, baradong tenga mo. Hindi po ba? Binigyan ka ng tenga ng Diyos para naman marinig mo yung lungkot ng mga anak mo. Meron kang tenga para marinig mo ang pagod ng iyong mga magulang. Meron kang tenga para marinig mo ang tinig, ang boses ng Diyos. Alam niyo po ba, bakit maraming mga pamilya ang nasisira? Hindi po dahil wala silang pagmamahalan. Maraming mga pamilya ang wasak ngayon kasi wala ni isa sa kanila ang nakikinig. Amen? Lahat kasi sa atin gusto natin tayong nagsasalita eh. Di po ba? Kakaunti lang ang gustong umunawa. Amen? Mga kapatid, paalaala din po, binigyan ka ng Diyos ng bibig. Hindi para magmura. Kahit nagalit na galit ka, hindi ang karapatan sa'yo para gamitin mo ang iyong dila, ang iyong bibig, para murahin mo ang kapwa mo. Tandaan niyo po, pag nagmumura kayo, pinapasok niyo ang demonyo sa iyong mga bibig. Cursing opens our mouth for the demon, for the devil, for the evil one to enter us. Meron kang bibig hindi para mang-insulto. Meron kang bibig hindi para manira ng reputasyon ng iba, para magsinungaling ka. Meron kang dila, meron kang bibig para magsalita ka, magsabi ka ng katotohanan. Binigyan ka ng dila ng Diyos para magpatawad ka, para magpasalamat ka, para magpalakas ka ng loob, para ipahayag mo ang mabuting balita. Amen? Madali lang pong manira ng tao gamit ang ating mga bibig, gamit ang ating mga salita. Pero ang pinakamagandang gamit ng ating mga dila, ng ating mga bibig, ay ang pagbubuo ng isang tao na nawalan na po ng pag-asa. Amen? Dahil your words of encouragement will be remembered until the end of time. Hindi ka makakalimutan ng isang tao na pinalakas mo siya nung panahon na lugmok siya, hirap na hirap siya. Salita lang ng mabuti, hangin lang yan. Pero napakalaki ng epekto niyan sa isang tao. Di po ba? Yung mga kamay mo, hindi binigay yan ng Diyos para manakit ka. Meron kang kamay hindi para manampal, para mambumbog, para mag-abuso. Binigyan ka ng dalawang kamay ng Diyos para gabayan mo mga nanghihina, para buhatin mo ang mga nabibigatan, para yakapin mo ang mga nalulungkot, para magbigay ka sa mga nangangailangan. Kaya nakakalungkot po yung isang balita. Hindi ko alam kung napanood niyo po sa news.
sa social media, yung content creator, alam niyo po yun. Yung pong kasama niya yung kanyang aso, bigla-bigla, sinapak ito, sinuntok ito. Para saan? Hindi naman po siya kinakagat ng aso. Wala naman pong kasalanan yung alaga niya sa kanya. Sinuntok daw po niya yung aso niya para daw po sa views. Isipin niyo po yun. Mas mahalaga ang kasikatan ngayon kaysa sa awa. Mas mahalaga yung likes kaysa sa kabutihan. Yan po ang nangyayari kapag ginagamit natin ang ating mga katawan sa kasalanan. Unti-unti namamatay ang ating mga konsensya. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po ito. Sana wag niyong kalimutan ito. Kung hindi totoo, wag mong paniwalaan. Kung hindi mo narinig, wag mo sabihin. Kung hindi mo nakita, wag mong patotohanan. Kung hindi mo alam ang buong kwento, wag mong husgahan. Kung hindi sa'yo, wag mong kunin. Kung hindi naman tama, wag mong gawin. Kung hindi rin naman makakabuti, wag mong ulitin. At kung hindi mo kailangan, wag mong bilhin. Hindi ibig sabihin kaya nating gawin, ay gagawin na natin. Hindi po ba? Ang tanong palagi, yung bang ating gagawin, yan ba ay makakabuti sa atin, sa iba? Yan ba ay makakapagbigay ng luwalhati, ng ligaya sa Diyos? Huwag mong gawin ng isang bagay dahil gusto mo lang. Di po ba? Gawin mong isang bagay dahil yan ang gusto ng Diyos. Diyan ka mas babasbasan ng Diyos. Kapatid, minsan sa buhay, tayo'y sinusumpa. Tayo po'y nahihirapan, tayo'y nabibigatan. Hindi dahil masama ang Diyos. Ang Diyos mabuti, ang Diyos sa pagmahal. Pero bakit tayo nahihirapan? Bakit merong masamang nangyayari sa ating buhay? Ito ay dahil mali ang iyong pinipili. Huwag mo sisisihin ng ibang tao, huwag mo sisisihin ng Diyos. Kung kasalanan mo naman talaga, hindi po ba? Yan ang problema natin eh. Sinisi mo na ang lahat, pwera lang ikaw. Pinasbasan ka ng isang mabuting katawan ng Diyos. Saan mo ginagamit? Palagi. Nahuhulog ka sa tukso. Palagi sa pagkakasala. Hindi po ba? We are so blessed. Do you believe that? Pinagpala tayo eh. At ang unang pagpapala na tinanggap natin ay ang buhay na ito, yang katawan mo. Kahit na alam ko po marami sa mga nagsisimba sa inyo online, may sakit, maaring may kirot ang iyong katawan. Maaring hindi nyo na magalaw ang ibang parte, bahagi ng iyong katawan. Pero meron pa rin naman parte, bahagi ng ating katawan na gumagana. Hindi po ba? Yung gumagana, yung kaya mong maipakilos, gamitin mo yan para sa ikaliligaya ng Diyos. At kapag pinapasaya mo ang Diyos, araw-araw, I tell you, pasisiyahin ka ng Diyos araw-araw. Baliktarin mo kaya yung iyong ginagawa, di ba? Marami sa atin, anong desisyon natin? Gagawin ko, pipiliin ko yung nagpapasaya sa akin. That's wrong. Ihuli mo ang iyong sarili. Unahin mo ang Diyos dahil nakasulat po yan sa Biblia. Those who are first will be last, and those who are last will be first. Subukan mo kaya. Unahin mo muna ang Diyos. Unahin mong kapwa mo. Makikita mo, bubulusok, aarangkada, aasenso ang buhay mo. Amen? May isa pong kwento tungkol po sa 3 tao. Nagbakasyon po sila sa Boracay. Alam niyo po ang maganda sa Boracay? Yung sunset. Pero ano pong ginawa nitong 3 taong ito? Yung isa, habang nagsa-sunset, nakatingin sa cellphone, scroll lang ng scroll, nagso-social media. Yung pangalawang tao, habang nagsa-sunset, anong ginagawa? Nagrereklamo. Ang init! Pinagpapawisan ako, sabi. Nakasimangot, nagbibwisit. Pero yung pangatlong tao, habang pababa po yung araw, sunset, tahimik niyang pinagmamasdan. Humahanga siya, nagpapasalamat siya sa Diyos, nagdadasal siya, sabi, Panginoon, salamat, buhay ako, binigyan mo ko ng mata, nararanasan ko ito, pagkaganda-ganda. Nakita niyo po, para-parehas lang naman silang 3, nakatingin doon sa araw, hindi po ba? Pero iisa lang ang tunay na nakakita. Tandaan niyo yan, hindi po sapat na meron kang mata. Kailangan mo ng isang puso na nakabukas. Marunong humanga, isang bukas na puso na nagpupuri palagi sa Diyos.
At tandaan niyo po mga kapatid, ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay hindi po yung mawala ng paningin, hindi yung mawala ng pandinig. Ang pinakamalaking trahedya sa buhay ay yung meron kang ang dalawang mata pero hindi mo nakikita gaano kabuti ang Diyos sa iyo. Di po ba? Ang pinakamalaking trahedya, binigyan ka ng dalawang tenga ng Diyos pero hindi mo naririnig na palagi kanyang tinatawag sa iyong buhay. Ang pinakamalungkot na karanasan ay yung binigyan ka ng puso ng Diyos pero hindi mo maramdaman, maranasan, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang pinaka nakakalungkot, may puso ka pero pinupuno mo ng lungkot, ng galit, ng takot, ng pagdududa. Di po ba? Sayang ang katawan natin kung sinasayang lang natin sa masama at sa kasalanan. Amen? Pero ang tunay na himala ay yung hindi mo lang ginagamit ang iyong mga mata, pero ginagamit mo ito para makita mo saan gumagalaw ang Diyos. Ang tunay na himala ay hindi lang yung ginagamit mong iyong tenga, pero ang tunay na himala ay yung ginagamit mong iyong puso na may pananampalataya para maranasan mo ang kabutihan, ang pagmamahal ng Diyos. Kaya sa banal na misa pong ito, unang-una, magpasalamat tayo sa Diyos. May katawan ka pa na nagagamit mo. May katawan ka pa, malakas ka, malusog ka. Kahit na anong problema sa iyong buhay, unang-unang blessing dyan, may katawan ka. Amen? Pero para mapuno po ang ating buhay ng mas marami pang pagpapala, magdasal tayo na sana tulungan tayo, gabayan tayo ng Diyos, gamitin natin ang katawan na ito para sa ikabubuti ng ating mga kapwa at para sa ikaliligaya ng pangalan ng Panginoon. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Tinuturuan tayo ni Kristo sa pamagitan ng mga talimhaga. Si Kristo ang nag-ahasik ng butil ang salita ng Diyos. Tumugon tayo sa Kanya sa gawaing ito sa ating pananalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa mundo, naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga bansa, naway mamuno sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga hindi napapansing ambisyon at pagkamakasarili, naway hindi maging hadlang sa pagdaloy ng salita ng Diyos sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming makalangit, tulungan mo kami makilala ang butil ng salita na nahasik sa aming buhay. Huwag nawa kaming masilo ng mga alalahanin ng mundong ito, bagkus maging maliksi kami sa paglilingkod sa iyo upang makapamunga kami ng mayamang ani. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain pinag-utos ng araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubham mong kinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anuman maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang. Ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inubot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng panahon. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos,
kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kaming pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, araw-araw kayong magpasalamat kapag mabuti ang inyong pakiramdam, kapag malusog ang inyong pangangatawan. Dahil kapag wala kang sakit, 1,000 ang iyong problema. Hindi po ba? Pag meron kang sakit, kahit na marami kang problema, nagiging isa na lang. Yung ninanais mong gumaling ka. At kahit na meron kang sakit, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi po death sentence ang sakit. May ilang bahagi lang ng iyong katawan ang may sakit, pero hindi lahat ay masama. Gamitin mo sa tama, gamitin mo sa mabuti, gamitin mo para sa ikaliligaya ng Diyos ang iyong katawan. At makikita mo, diyan ka pagpapalain pa ng Diyos. Ang pinakatrahedya ng buhay ay hindi po yung pagkakaroon ng sakit. Ang pinakatrahedya ng buhay ay yung binigyan ka nga ng katawan ng Diyos. Pero hindi mo ito ginagamit para sa ikabubuti ng iyong mga kapwa, para sa ikabubuti ng iyong kaluluwa. Mga kapatid, binigyan ka ng mata, ng tenga, ng puso ng Diyos. Naway hilingin natin buksan ng Diyos ang mga ito para makita natin kanyang pagpapala, marinig natin ang kanyang tinig at maramdaman natin ang kanyang pagmamahal. Diyan po bubuti, gagaan at magkakaroon ng kapayapaan ang ating mga karanasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.